Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 111. Matapos hihain ang mga pinggan, nagsimulang uminom ang karamihan sa mga tauhan. Lahat sila ay medyo bata pa, kaya handa silang maglasing ng gabing iyon. Ang ilan sa kanila ay kumuha pa ng mga personal na driver. Cheers, Anastasia. Tumayo ang isa sa mga lalaking designer na nakaupo sa tapat ni Anastasia. Oo naman. Salamat. Itinaas ni Anastasia ang kanyang baso. Hindi niya inaasahan na lahat ng iba pang mga tao ay magsasalo-salo sa kanya, ngunit ang lahat ay nasa mabuting kalooban ng gabing iyon, at mabilis nilang ginawang target ng pag-inom si Anastasia. Higit pang beer para kay Anastasia. May sumigaw. Kailangan mong uminom sa amin, Anastasia. Kahit isang higop lang. Sigaw ng isa. Lahat ng iba ay nakipagsalamin sa iyo, Anastasia. Masama ang pakiramdam ko kung hindi ko ito gagawin. Dito, tagay. Sabi naman ng isa. Kanina lang dumating si Anastasia sa kumpanya kaya na-pressure siyang sumama sa lahat, lalo na't karamihan sa mga staff doon ay mga senior. Nawala na niya ang bilang ng mga beer na nainom niya sa oras na makipagsalamin siya sa lahat. Sige, tumigil ka. Kailangang umuwi ni Anastasia para alagaan ang kanyang anak, guys. Sa wakas ay nagsalita si Felicia. Medyo kumalma ang lahat pagkatapos noon. Nakaubos na ng ilang baso si Anastasia bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na kainin ang kanyang pagkain, at idinikit niya ang kanyang palad sa kanyang noo nang maramdaman niyang nahihilo na siya. Ayos ka lang ba, Anastasia? May nagtanong. Medyo nahihilo ako, kaya kailangan kong huminto sandali. Ikinaway ni Anastasia ang kanyang kamay bago niya ibinaba ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang mga palad para magbigay ng pagsuko. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Felicia. Isang tingin lang niya ang caller ID. Bago niya agad sinagot ang tawag. Kumusta, Pangulong Presgrave? Kumain na ba kayo ngayon? Nandyan ba si Anastasia? Tanong ng lalaki sa malalim na boses. Siyempre nandito siya. Ang hapunan na ito ay sinadya upang maging isang selebrasyon para sa kanya. Gusto mo bang sumama sa amin, Presidente Presgrave? Nakangiting tanong ni Felicia. Hindi, salamat. Nagtatanong lang si Elliot. Ang iba sa kanila ay pinainom ng kaunti si Anastasia, kaya medyo tipsy na siya ngayon. Sa tingin ko, kailangan ko siyang pauwiin saglit. Paliwanag ni Felicia. Lasing siya. May bakas ng pagkabalisa sa boses ni Elliot. Malaya ka bang sunduin siya, Presidente Presgrave? Tanong ni Felicia. Oo naman. Send me your location, utos niya. Sige. Ipinadala ni Felicia kay Elliot ang kanyang lokasyon pagkatapos tapusin ang tawag. Nang lumingon siya kay Anastasia, na nakaupo malapit sa mga inumin, isang bakas ng selos ang lumitaw sa kanyang mga tingin. Masasabi ni Felicia na totoong nagmamalasakit si Elliot kay Anastasia matapos siyang kausapin sa telepono. Gayunpaman, walang alam si Anastasia tungkol dito. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang palad habang pinapanood ang dalawa pang lalaking tauhan na naglalaro ng inuman. Kumain ka pa ng kaunti, Anastasia. Iuuwi na kita saglit, sabi ni Felicia. Tumanggaw si Anastasia at nagsimulang kumain ng ilan sa mga paborito niyang ulam. Gayunpaman, ang kanyang tiyan ay puno ng lahat ng alak. Wala siyang naramdaman noong umiinom siya kanina. Pero ilang sandali pa ay nagsimula na siyang matamaan ng tipsiness, kiti tayo pa lang niya para maglakad papuntang washroom nang matamaan siya ng matinding pagkahilo. Pakiramdam niya ay parang nakatapak siya sa mga ulap, at hindi siya makatayo ng tuwid. Kamusta ang pakiramdam mo, Anastasia? Lasing ka ba talaga? Mabilis na hinawakan ni Felicia ang kanyang braso. Mabuti naman, hindi ako lasing, hindi ako. Ikinaway ni Anastasia ang kanyang mga braso. Matigas ang ulo lalo na ang mga lasing, pinilit niyang sabihing matino pa siya. Inutusan ni Felicia ang isa sa kanyang mga katulong na tulungan si Anastasia sa banyo. Kababalik lang ni Anastasia mula sa washroom nang makatanggap ng text si Felicia mula kay Elliot. Bring her out. Simple lang ang utos niya. Nakuha ko. Lalabas tayo saglit, sagot niya. Pagkatapos noon, lumingon si Felicia kay Anastasia bago ipaalam sa kanya ang plano. Kukuha ako ng mag-uuwi sa iyo ngayon, Anastasia. Oo naman. Tumanggaw si Anastasia. Dapat umuwi na ako ngayon.
I need to sober up. Paano ko paaalagaan ang anak ko kung hindi? Ngunit hindi alam ni Anastasia kung sino ang kanyang driver at ipinapalagay lamang na nakuha ni Felicia ang isa sa mga driver ng kumpanya upang pauwiin siya. Tinulungan ni Felicia si Anastasia palabas ng restaurant, at mabilis na napansin ni Anastasia ang isang makinis at itim na Rolls-Royce na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang itim na pintura nito ay nagmukhang sobrang makintab sa ilalim ng liwanag, at dahil sa classy at eleganteng disenyo nito, naging kakaiba ito sa iba pang mga kotse. Namumukod tangi ang sasakyan tulad ng ginawa ng may-ari nito. Pinayagan ni Anastasia si Felicia na tulungan siya sa backseat ng sasakyan. Sa puntong ito, inakala pa rin ni Anastasia na isang driver mula sa kumpanya ang magpapauwi sa kanya. Matapos maisara ni Felicia ang pinto ng kotse, lumingon si Anastasia para tawagan ang driver sa magalang na tono. Hello, maaari mo akong ipadala sa Shorea Residence sa Durham Street. Salamat. Kabanata 112. Natahimik sandali ang sasakyan pagkatapos ni Anastasia sa kanyang pangungusap. Alam ko. Isang malalim at kaakit-akit na boses ang tumunog pagkaraan ng ilang sandali. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia sa gulat bago siya tumingin sa refleksyon sa rearview mirror upang salubungin ang tingin ng lalaki. Pakiramdam niya ay tumitingin siya sa isang malalim na balon. Bakit ka nandito, Elliot? Sigaw niya. Isang panunuya ang pinakawalan ng lalaki. Akala niya ba driver lang ako? Naramdaman ni Anastasia na umikot ang kanyang ulo. Bakit ako pinapunta ni Felicia sa kotse ni Elliot? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinundo? Tanong ni Anastasia sa medyo slurred at tipsy voice. Paano mo aalagaan si Jared kapag nasa ganitong estado ka? Tanong niya. Kasama siya ngayon ng tatay ko, sagot niya sa tamad na boses mula sa backseat. Tinitigan siya ng lalaki sa pamamagitan ng rearview mirror. Kitang-kita niya ang sexy nitong figure sa ilalim ng madilim na liwanag. Ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat, na nagpapalabas sa kanya na mas mapang-akit kaysa dati. Amoy ang hangin sa loob ng sasakyan na parang pinaghalong alak at pabango ng mga babae. Si Elliot ay may mga mata ng isang uhaw na hayop habang naramdaman niya ang kanyang predatory instincts na sumasakop sa kanya. Samantala, napahiga si Anastasia sa likurang upuan nang maramdaman niya ang pagod. Nakatulog siya kaagad pagkatapos noon. Nilinggan siya ni Elliot habang natutulog, at saglit na nanatiling tahimik ang tingin nito bago niya itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kung makita siya ng kanyang anak na ganito, matroma siya paglaki niya, naisip ni Elliot. Kaya, kinuha niya ang kanyang telepono bago i-unlock ang kanyang telepono gamit ang kanyang fingerprint. Pagkatapos, hinanap niya ang number ni Francis bago siya nagpadala ng text. Tay, lasing ako ngayong gabi. Kaya mo bang alagaan si Jared ngayong gabi? Uuwi ako ng maaga bukas ng umaga, sabi nito. Ilang sandali lang ay sumagot na si Francis. Dapat kang magpahinga kung lasing ka. Huwag mag-alala tungkol kay Jared, aalagaan ko siya. You stay safe, sagot niya. Nakuha mo, tatay. Ipinadala ni Elliot ang text. Matapos makita kung gaano kalasing si Anastasia, nagpasya si Elliot na hindi niya papayagan ang batang Jared na magkaroon ng alaala ng kanyang lasing na ina sa ganoong edad. Walang alam si Anastasia tungkol sa mga plano ng lalaki, ngunit nagpatuloy siya sa pagtulog habang ang itim na kotse ay mabilis na dumaan sa sentro ng lungsod bago dumating sa isa sa mga pinakamahal na villa sa Mid-Hill area. Hindi gaanong nakatulog si Anastasia noong nakaraang gabi, at mahaba ang araw niya ngayon. Matapos ang lahat ng alak na nainom niya, malabong magising siya kahit na tumama ang kulog sa tuktok ng kanyang ulo. Nang may parada ng lalaki ang sasakyan, binuhat niya ang kanyang bridal style at dinala sa kanyang kwarto nang hindi niya namamalayan. Nang nasa kama na siya, gamulong-gulong siya para manirahan sa komportableng posisyon bago nagpatuloy sa pagtulog. Nakasuot siya ng puting sando at itim na lapis na palda na kitang-kita ang kanyang slim na hita. Hindi niya ito namalayan, ngunit ang poster kung saan siya natutulog ay lubhang nakakaakit sa lalaking nakatitig sa kanya. Ang engranding villa ay inilawan ng isang malaking chandelier na nakasabit sa itaas ng isang kulay abong sopa. Si Elliot, nakakatapos lang mag-shower, ay umupo sa couch na tamad ang poster. Nagsuot siya ng pares ng sweatpants ngunit iniwang hubot-hubad ang itaas na bahagi ng katawan.
Nakasabit pa rin sa kanyang balat ang mga butil ng tubig habang nakataas ang kanyang braso para humigop sa kanyang baso ng red wine. Umuumbok ang mga kalamnan sa kanyang mga braso habang ginagalaw niya ang salamin pataas at pababa. Para sa karamihan, si Elliot ay isang kalmado at makatuwirang tao. Gayunpaman, pakiramdam niya ay nagwawala siya sa tuwing naiisip niya ang babaeng nakahiga sa kanyang kama. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na mawala ang lahat ng kontrol at palayain ang sarili. Sa bawat oras na sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga paghihimok, nawala ang mga ito upang muling lumitaw ilang sandali. Gusto niyang tingnan ito, ngunit alam niyang mas magiging sakam siya rito kapag naroon siya. Imposibleng titigan lang siya nito. Kaya naman, naisip niya na nanatili siya sa kanyang distansya para hindi na siya gaanong magdusa. Gayunpaman, may isa pang boses sa kanyang ulo na patuloy na sumisigaw sa kanya, at kailangan niyang kontrahin ang boses na ito sa makatuwirang bahagi ng kanyang isip. Sa huli, itinaas niya ang kanyang wine glass at nilagok lahat iyon bago tumayo at umakyat sa itaas. Nakahanap siya ng dahilan para umakyat. Kailangan kong tingnan kung nasuka siya. Kung gagawin niya, kung gayon ang aking kaawa-awang higan ay magkakaproblema. Hindi ganoon kataas ang tolerance niya sa alak, pero sa tingin ko ay hindi niya ugali ang magsuka. Kung lasing siya, kadalasan ay natutulog lang siya. Binuksan ni Elliot ang pinto ng kanyang silid, at nakita niyang nakatalikod sa kanya ang babaeng natutulog. Ang kanyang nakamamanghang kurba at ang kanyang malambot na anyo ay nagpamukha sa kanya lalo na pambabae sa ilalim ng madilim na ilaw. Kabanata 113. Habang nakatitig si Elliot sa mahaba at gulo-gulong buhok ni Anastasia na nakasabit sa gilid ng unan, hindi niya maiwasang bahagyang pumikit. Para siyang tahimik at mandaragit na hayop na papalapit sa biktima nito. Samantala, ang babae ang kanyang biktima ay hindi namalayan ang isang bagay habang siya ay nakaupo sa gilid ng kama at pinagmamasdan itong mahimbing na natutulog. Ang kanyang masiglang mapupulang labi ay nagpakita sa kanya lalo na nang aakit. Nang makita niya ang isang kumpol ng buhok na nakatikip sa kanyang mga mata, bigla niyang inabot ang buhok nito para itabi ang kanyang buhok. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang kanyang mukha, ang batang babae ay nagpakawala ng isang ungol siya ay nagsasalita sa kanyang pagtulog. Bigla niyang hinawakan ang malaking palad niya. Tigilan mo na yang kalokohan mo, Jared. Hayaan mong matulog ang mommy mo saglit, ungol niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elliot. Akala niya ba anak niya ako ngayon? Hindi nagtagal, pinulupot ng babae ang kanyang mga kamay sa braso ni Elliot bago itinaas ang kanyang mukha dito. Parang ikiniskis niya ang mukha niya sa ulo ni Jared. Walang choice si Elliot kundi lumapit at makipaglaro para hindi siya magising. Inilipat niya ang katawan niya sa gilid at inilahad ang braso niya para yakapin siya nito. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang pinayagan niya itong idiin ang braso sa dibdib nito. Lahat ng uri ng sensasyon ay bumalot sa katawan ng lalaki habang ginagawa niya iyon. Pinipigilan niya ang kanyang sarili sa parehong matigas na posisyon habang ang babae ay patuloy na natutulog. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humanga sa napakarilag nitong mukha na naliliwanagan ng malamlam na liwanag. Ang kanyang makinis na balat ay nagpapaalala sa kanya ng isang masarap na ulam, at ito ay nagpa-crave sa kanya para sa kanya. Walang ideya si Anastasia kung ano ang hitsura niya sa kanyang pagtulog, ngunit iniskan ng lalaki ang bawat pulgada ng kanyang mukha sa paghanga. Sa buong gabi, binilang pa niya ang dami ng pilikmata nito sa bawat mata. Napakapit si Anastasia sa kanya ng sobrang higpit, kaya hindi niya ito maalis sa kanya nang hindi siya ginigising. Sa pagkakataong ito, nahaharap si Elliot sa isang hamon na mas malaki kaysa dati. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Kung wala siyang ganoong kahusay na pagpipigil sa sarili, hahayaan niyang matikman ni Anastasia ang kanyang mga kakayahan. Iabot mo ang iyong mga kamay, Anastasia. Sinubukan niyang abutin ang kanyang mga kamay habang siya ay nananaginip, ngunit hindi niya ginawa dahil hindi niya alam na nakayakap siya sa kanya noong una. Isa pa, akala niya ay niyayakap niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa huli, nagpa siya si Elliot na ayaw na niyang sugpuin ang kanyang mga pagnanasa. Yumuko siya para ilapat ang labi sa pisngi niya. Sa sandaling iyon, kumapit siya sa leeg nito bago siya nagtanim ng mga halik sa pisngi ng lalaki. Maging mabuting bata ka, Jared. Parehong magkaharap ang kanilang mukha,
At ramdam ni Elliot ang hininga ng babae habang bumubuga ito sa kanyang leeg. Ang sensasyon ay parang mga balahibo na tila humihila sa kanyang puso. Ramdam ni Elliot na kumukulo ang kanyang dugo sa pagnanasa. Hindi siya ganoon ka-gentleman, handa siyang kumilos sa babaeng ito kung hindi niya ito bibitawan sa lalong madaling panahon. Muling hinaplos ni Anastasia ang kanyang leeg bago siya lumipat upang hawakan ang kanyang tenga gamit ang kanyang ilong. Parang sinusubukan niyang akitin siya. Ang kilalang Adam's apple ni Elliot ay tumalon-talon habang sinisikap niya ang kanyang makakaya na huwag hayaan ang kanyang mga hormone na makakuha ng mas mahusay sa kanya. Malapit na siyang sumabog. Ni minsan ay hindi siya nagawa ng isang babae ng ganito kalibog. Ang babaeng ito, sa kabilang banda, ay nagawang gawin ito sa kanyang pagtulog, ngunit hindi siya makatulog sa kanya kahit gaano niya kagusto. Ang tanging napagtutuunan niya ng pansin ay ang pagpigil sa sarili habang ang babaeng ito ay patuloy na ginagawa ang anumang nais niyang gawin. Sa huli, si Anastasia ay tila nagkaroon ng hindi pagkagusto sa malakas na hormones ng lalaki. Lumingon siya sa kabilang gilid ng kama para makalanghap ng sariwang hangin, at sa wakas ay pinalaya niya ang lalaki. Bumangon siya sa kanyang naninigas na kinatatayuan at napatayo na lamang niya namalayan na basang-basa na siya sa pawis. Naligo siya ng walang dahilan. Sa palagay ko kailangan kong kumuha ng isa pang malamig na shower. Pagkatapos noon ay hindi na siya pumasok sa kanyang silid. Kinuha ni Anastasia ang malaking kama sa kanyang sarili, at gamulong siya sa buong kama. Halos 4 AM na nang mag-isa siyang nagising. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatitig siya sa isang dekorasyong chandelier na nakasabit sa itaas niya. Siguradong hindi ito ang bahay ko. Oh gosh! Napatayo ang kanyang katawan sa takot habang pumutok ang kanyang ulo para alalahanin ang nangyari. Ang huling alaala niya ay ang kanyang sarili na sumakay sa kotse ni Elliot. Kaya, bahay ba ito ni Elliot? Kabanata 114. Hindi niya ba ako pinauwi? Sa halip, dinala niya ba ako sa bahay niya? Agad na sinuri ni Anastasia ang sarili upang masiguradong nakasuot pa rin ang kanyang damit. Mukhang hindi rin ito natanggal. Dali-dali siyang bumaba sa kama nang makitang wala na ang kanyang sapatos, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad ng walang sapin sa malinis na lupa. Napatingin siya sa orasan sa tabi ng kama at nakitang 4:30 AM na. Madilim pa ang langit sa labas. Pinatulog lang ba ako ng lalaking ito sa bahay niya? Paano ang anak ko? Nasa bahay ba ang tatay ko kasama si Jared? Tahimik na bumaba ng hagdan si Anastasia. May mga ilaw sa dingding na nakapalibot sa buong villa, kaya naramdaman niyang isa siyang nawawalang prinsesa na naglalakad sa isang engranding at marangyang kastilyo. Sa wakas, nakita niya ang kanyang bag sa sopa sa ibaba. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono para makita ang text na ipinadala niya sa kanyang ama at ang reply ng kanyang ama. Phew! At least alam ni Elliot na sabihin sa tatay ko na alagaan si Jared. Inayos ni Anastasia ang magulo niyang buhok habang iniisip, I have no choice but to stay here since it's now the middle of the night. Ang kwartong kinaroroonan ko kanina ay parang master bedroom. Saka saan natulog si Elliot? Naisip niya na lilibot siya sa bahay nito dahil tulog ito. Nang umakyat siya sa ikalawang palapag, bigla niyang napagtanto na may isang silid na nakabukas ang mga ilaw. Gusto niyang tanungin kung bakit siya dinala nito sa bahay, kaya tahimik niyang pinahit ang doorknob para itulak ang pinto. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid-aralan, kung saan ang isang lalaki ay natutulog sa sopa na ang ulo ay nakapatong sa kanyang braso. Natigilan si Anastasia. Natutulog ba talaga siya sa sofa? Higit pa rito, naka-sweatpants lang siya. Sa sobrang gulat niya ay natanggal ang kamay niya sa doorknob. Isang malakas na kalabog ang tumunog nang umatras ang pinto at tumama sa stopper ng pinto. Agad niyang itinakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig, isang nakakatawang kilos na isinasaalang-alang na wala itong layunin. Ang makakapal na pilikmata ng lalaki ay pumapalpak bago niya iminulat ang kanyang mga mata. Kahit nagising na siya mula sa kanyang pagkakatulog, ganoon din ang nakakaakit na tingin sa kanyang mga mata. Napangiti siya sa labi habang nakatitig sa babae sa may pintuan habang nakaupo. Gising ka na ba? Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang nakangiti. Medyo masama ang pakiramdam niya sa paggising sa kanya, ngunit ipinagpatuloy niya ang tanong niya para sa kanya. Bakit mo ako dinala sa pwesto mo? Dapat pinauwi mo na ako. May ideya ka ba kung gaano ka masama kapag lasing ka?
Ano kaya ang iisipin ni Jared kapag nakita niyang naglalasing ng ganoon ang kanyang ina? Hindi siya nag-abalang ay sugarcoat ang kanyang mga salita. Agad siyang nagkunot ng noo. Nabaliw ba ako pagkatapos kong malasing? Ayos lang. I guess I agree sa sinabi niya. Totoo naman na hindi ako dapat makita ng anak ko ng ganyan. Hinailan niya ang pinto para isara ito habang kinakausap niya si Elliot. Pwede ka nang matulog. Hindi na kita iistorbahin. Pagkatapos, isinara niya ang pinto bago naglakad sa koridor. Maghihintay siya sa bulwagan hanggang sa pagsikat ng araw. Mula nang magising siya, hindi na naramdaman ni Elliot ang pagtulog. Bumalik siya sa kanyang silid at naghilamos bago nagsuot ng damit at naglakad patungo sa bulwagan. Nagpunta si Anastasia sa refrigerator upang kumuha ng inumin, at pakiramdam niya ay medyo gumagapang siya sa malaking bulwagan nang makarinig siya ng mga yabag mula sa likuran. Agad niyang inikat ang ulo para hanapin ang lalaking nakasuksok ang isang kamay sa bulsa nito. Naglakad-lakad siya na may pagkatamad sa mukha. Hindi ka ba matutulog? Tanong nito habang nakatingin sa kanya. I can't sleep anymore, mataray niyang sagot. Pagkatapos, pumunta siya sa ref para kumuha ng bote ng beer. Hinigop niya ito habang naglalakad pabalik sa kanya. Nasusuka siya nang makita ang alak. Bakit ka umiinom sa kalagitnaan ng gabi? Hindi maganda sa tiyan mo, she uttered in a confused tone. Ganyan ka ba kahalaga sa akin? Umupo siya sa sofa sa tabi niya at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Wala akong pakialam sa iyo, inaalagaan ko ang sarili ko. Natatakot ako na baka malabag kapag katapos mong lasing. Hindi rin nag-abala si Anastasia na maging mabait sa kanya. Ang lalaki ay may kasaysayan ng paggawa ng mga ganoong bagay, kung tutuusin. Napamura siya dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng babae tungkol sa kanya. Ganyan ka ba ka-confident sa interes ko sa'yo? Naglagay siya ng offended expression. Kabanata 115. Isang panunuya ang pinakawalan ni Anastasia. Interesado kayo basta babae. Tinitigan siya ni Elliot nang walang sinasabi. He didn't agree with her since she was the only woman he was interested in. Aalaga ang mabuti ng papa mo si Jared. Huwag kang mag-alala. Sinubukan siya ni Elliot na aliwin, naisip niyang hindi niya nabasa ang text. Nakita ko yung text. Ayokong ginugulo mo ang telepono ko sa hinaharap, at ayokong tumugon ka sa mga text ko. Sa tingin mo ba hindi ko alam na ikaw ang nag-reply sa text ni Nigel? Sambit niya sa nerbyosong tono. Biglang nagdilim ang mukha ni Elliot, para siyang ice sculpture saglit. Huwag kang maglakas loob na pakialaman ang nararamdaman ni Nigel para sa iyo, Anastasia. Nagtaas siya ng kilay bago tumawa. Ano bang iniisip mo na pinaglalaroan ko ang nararamdaman niya? Maraming mga relasyon na nagsisimula sa pagkakaibigan. Magkaibigan na tayo ngayon, pero sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap, di ba? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elliot na nagngangalit ang mga ngipin. I mean, nasa development pa rin ang relasyon namin. Hindi ito tungkol sa pagpapakatang ako sa kanyang nararamdaman, okay? Sagot niya sa mahinahong tono. Pagkatapos, sinasadya niyang magdagdag ng isa pang pahayag upang pukawin siya. Sa totoo lang, sa tingin ko ay bagay si Nigel bilang tatay ni Jared. Mabait talaga siya kay Jared. Kung papayagan tayo ng tadhana na magkasama, baka mag-blossom ang relasyon natin balang araw, she uttered. Ikaw ba yung tipo ng babae na natutulog? Paano mo masusuklian ang pagkahumaling ni Nigel sa iyo habang pinapanatili mo rin ang hindi malinaw na relasyon sa akin? Parang you're just someone who can't remain stable in life, komento ni Elliot sa sarkastiko at iritadong tono. Dahil dito ay nakaramdam siya ng inis. Paano niya nasabi na ako ay isang taong nakikitulog sa iba? Masasabi ko rin ang tungkol sa iyo, kung gayon. Tanggap ka sa paghanga ni Hailey sa iyo habang mayroon ka ring hindi malinaw na relasyon sa akin. Hindi tayo magkaiba, alam mo ba? Saglit na natahimik ang lalaki, at ang tanging nagawa niya ay titigan si Anastasia. Sinasabi mo bang baka mahulog ka kay Nigel at pakasalan mo siya balang araw? Pipiliin mo ba siya para maging ama ni Jared? Ipinikit ni Elliot ang kanyang mga mata upang bumuo ng isang matalim na tingin na tila nakakahiwa sa mga dingding. Hindi niya maiwasang-iwasan ang mga titig nito. Siguro, bulong niya sa pinakakaswal na tono na kaya niyang ibigay. Saglit na tumigas ang kanyang ekspresyon,
at ang kanyang mukha ay parang na-freeze sa kinatatayuan. Para siyang perpektong ice sculpture sa sandaling iyon. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Anastasia na parang galit at hindi nasisiyahan ang lalaki sa sinabi niya. Dahil dito, napagtanto niya ang isang bagay. Maya-maya pa ay nagpakawala siya ng isang mapanuksong tawa. Hindi ka nagseselos, Elliot. Lihim ka bang nai-inlove sa akin? Naramdaman ni Elliot ang matinding galit na bumalot sa kanyang katawan, ngunit pinanatili niya ang parehong malamig na tingin sa kanyang mukha. Pinulot ni Anastasia ang kanyang mga labi sa isang nakakalokong ngiti. Huwag kang mai-inlove sa akin, hindi tayo magkakaroon ng happy ending dahil hinding-hindi ako mai-inlove sa'yo, she stated. Biglang tumayo si Elliot. Siya ay tila lalo na nangingibabaw habang siya ay nakataas sa kanya, at siya ay nakaupo ng matuwid sa takot. Anong sinusubukan mong gawin? Ito ang bahay ko, Anastasia. Bakit parang suplado at bastos ka dito? Tinapunan niya ito ng malamig at matalim na titig. Pakiramdam niya ay kaharap niya mismo ang Diablo, nagbigay ito ng malahayop na karahasan habang nagsasalita. Teka, na-trigger ko ba siya? Naisip niya. Binabawi ko lahat ng sinabi ko, Elliot. Basta, kunwari hindi ko sinabi. Mabilis siyang sumuko, at sinubukan niyang makatakas sa bulwagan matapos ang kanyang pangungusap. Huli na, napangisi ang lalaki habang hinailan niya ang babae sa kanyang mga bisig bago pa ito makaalis. Ang instinct ni Anastasia ay makipagbuno at itulak siya palayo, at pareho silang nahulog sa sopa nang ang lalaki ay nabigong hawakan siya ng mahigpit. Sa puntong ito, hindi na nakatakas si Anastasia, ang matipunong katawan ng lalaki ay parang isang malaking lambat na nakakulong sa kanya dito. Elliot, ikaw, ang babala niya ay napahawak sa kanyang lalamunan nang ilapat ng lalaki ang labi nito sa labi niya. Desperado siyang bigyan ng parusa ang mga labi niya dahil napakaraming nakakainis na pahayag ang ginawa niya ngayon. Sinubukan ni Anastasia na tumutol sa kanyang mga titig habang nakatitig sa kanyang nakamamanghang mga mata. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay ang pagnanasa ni Elliot para sa kanya. Wala siyang choice kundi ipikit ang kanyang mga mata. Lahat ng kanyang sentido ay pinasigla ng lalaki, at naramdaman ni Anastasia ang kanyang sarili na lumuluwag sa kanya, marahil dahil siya ay nasa ilalim din ng impluwensya ng alkohol. Nabigla siya sa sarili niyang nararamdaman. Kabanata 116. Habang mas naramdaman ni Anastasia na pisikal niyang ninanais siya, mas nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang dibdib. Paano ako magiging interesado sa lalaki ni Hailey? Hindi siya maitulak ni Anastasia palayo, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumalas sa pagkakahawak nito. Bahagya siyang napabuntong hininga habang nakataas ang mga braso nito sa itaas ng ulo niya. Medyo nadismaya siya sa pagtutol nito. Hindi mo ba gusto ito, Anastasia? Ano ang dapat kong magustuhan dito? Gusto mo bang halikan ng mariin? Galit na tinulak siya ni Anastasia palayo sa kanya. Tigilan mo na ako. Tatawag ako ng pulis kung gagawin mo ulit. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata. Kitang-kita ko ang pagyakap ng katawan niya sa hawakan ko kanina. Sigurado akong may nararamdaman siya para sa akin. Gayunpaman, si Anastasia ay may kakaiba, nagbabantang tingin sa kanyang mga mata. Saan ang guest room? Gusto kong umidlip saglit, sabi niya sa kanya. Maaari kang matulog sa master bedroom, sagot niya. Ayokong matulog sa kama mo, sabi niya sa mapang-asar na tono. Nena si Elliot sa tila walang katapusang kahilingan niya. May mga guest room sa third floor. Maaari kang pumili ng isa para sa iyong sarili. Pagkatapos nito, kinuha ni Anastasia ang kanyang bag at ang kanyang telepono sa ikatlong palapag, kung saan pumili siya ng isang guest room at nilock ang pinto bago humiga sa kama. For some reason, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari kanina. Lihim ba akong masokista? Gusto ko ba talagang gawin niya ang mga bagay sa akin? Tinapik-tapik niya ang sarili sa kanyang ulo para pigilan ang sarili sa sobrang pag-iisip. Napagdesisyonan niya na aalis muna siya ng bahay sa umaga. Nagtakda si Anastasia ng alarm clock para sa 7:30 AM, at kinuskos niya ang kanyang mga mata na halos nakabukas habang bumabangon sa kama nang sumikat ang araw. Pagkatapos niyang hugasan ang kanyang mukha ng tubig, ibinaba niya ang kanyang bag. Ayaw na niyang mahirapan pa si Elliot, kaya nagpa siyang umalis ng mag-isa. Paglabas niya ng villa, napatulala siya para makagalaw saglit. Matatagpuan ang tirahan sa tuktok ng isang burol, at halos 4 na milya ang lakaran para marating niya ang paanan ng burol.
Kailangan niyang maglakad ng 1 oras. Nang magpasya siyang simulan ang kanyang mahabang paglalakbay pababa ng burol, narinig niya ang pagbukas ng mga bakal na pinto sa kanyang likuran, at isang itim na kotse ang dahan-daang lumabas ng bahay. Kailan pa siya nagising? Natigilan si Anastasia nang ibaba ni Elliot ang bintana. "Get in," sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ayaw sumakay ni Anastasia sa kotse nang maramdaman niya ang nagyayelong, mayabang na aura na binigay niya. Gayunpaman, nang maisip niya ang 1 oras na paglalakad pababa ng burol, kinagat niya ang kanyang labi at pinilit na sumakay sa kotse. Mabilis na bumaba ng burol ang kanyang sasakyan, at pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya mula sa kanyang dibdib. Sa palagay ba niya ay nagmamaneho siya ng eroplano? Nang makarating sila sa pangunahing kalsada sa ibaba ng burol, sinubukan ni Anastasia na pigilan ang lalaki. "Maaari mo akong ihulog dito, President Presgrave." Gayunpaman, ang lalaki ay hindi huminto sa pagmamaneho, nagpatuloy siya sa kalsada na humantong sa kanila sa kanyang bahay. Masasabi niyang balak siya nitong pauwiin, kaya wala siyang choice kundi manatili sa sasakyan. Nang makarating sila sa kanyang housing area, magalang siyang nagpasalamat sa kanya bago bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa entrance ng kanyang residential unit. Kakadating pa lang niya sa kanyang pintuan nang mabangga niya ang kanyang mag-ama, magkahawak kamay na naglalakad. Nakasuot ng maayos si Jared sa kanya. Uniporme ng paaralan, at ang batang-bata ay nalulugod na makita ang kanyang tahanan. "Bumalik ka na, Mommy." Napansin ni Francis kung gaano siya mukhang inaantok. "Maaari kang manatili sa bahay at magpahinga. I'll send Jared to school," alok niya. "Okay. Sorry sa abala sa iyo, Dad." Tinapik-tapik ni Anastasia ang kanyang anak sa ulo. "Maging mabuti sa paaralan, okay? Lagi naman akong mabait, Mommy." Nag-iisip na tumanggaw si Jared bago niya hinawakan ang kamay ng kanyang lolo at lumaktaw sa elevator. Masaya si Jared na gumugol ng oras sa kanyang lolo dahil hindi ito isang bagay na magagawa niya araw-araw. Pagkauwi ni Anastasia, naramdaman niya ang lahat ng tensyon na umaalis sa kanyang katawan. Inihagis niya ang sarili sa sopa bago i-text si Felicia para hilingin ang unang kalahati ng kanyang day off. Nagpasya siyang magpahinga muna bago pumasok sa opisina sa hapon. 11 AM na nang isang tawag sa telepono ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagtulog. "Hello," sagot niya sa mahinang boses. "Masama ba ang pakiramdam mo, Anastasia?" Nag-aalalang tanong ni Nigel. "Ayos lang ako. Bakit wala ka sa opisina?" tanong niya. "Nag-half day off ako, kaya nasa bahay ako ngayon." "May problema ba?" tanong niya. "Kakausapin kita mamayang hapon. Dapat kang magpahinga. I have a mystery gift waiting for you," he uttered in a mysterious tone. Pagkatapos niyang i-end ang tawag, tiningnan niya na malapit ng mag-11:30 AM. Kaya, nagmadali siyang maligo bago magluto ng instant noodles para sa tanghalian. Kabanata 117. Dumating si Anastasia sa opisina ng 2 PM. Nakita niya ang kanyang trepeo sa istant nang dumaan siya sa bulwagan ng kanyang departamento. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay hindi sa kanya ang trepeo. Humila ba si Elliot para makuha ko ito? Siya lang ang nakakaalam ng totoo, at wala akong magagawa kung ayaw niyang umamin. Ilang sandali pa pagkadating niya sa opisina, may lumapit sa kanya at nagtanong. May ilang staff ng ilang high-end na kumpanya na pinasadya ang mga evening gown para sa kanilang mga kliyente upang makita siya. Naghanda sila ng 3 magkakaibang damit para subukan ni Anastasia. "So, ito yung mystery gift na pinag-uusapan kanina ni Nigel, ha?" Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman dito. Totoong walang tamang formal na damit si Anastasia para sa mga naturang dinner party, kaya nagpasya siyang tanggapin ang alok ni Nigel. Pumili siya ng isang classy lukang gray na gown na gawa sa silk. Hindi ito mukhang masyadong marangya o masyadong simple ang ito sa kanyang hinahanap. "Hello, maaari ko bang malaman ang presyo ng damit na ito?" tanong niya sa isa sa mga tauhan. "Oh, hindi naman masyadong mahal. Nagkakahalaga ito ng halos 10,000, sagot ng tao. Napapikit siya nang marinig ang sagot. "Ganun ba talaga kamura? Mukhang mahal talaga ang seda na ito." Pagkalabas ng mga staff sa kanyang opisina, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang tatlo nang makapasok sila sa elevator. Mahal na mahal siya ng nobyo ng babaeng ito.
Pinilit niya kaming sabihin na ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 kapag ito ay talagang nagkakahalaga ng 1,000,000. Natatakot ba siya na hindi niya tatanggapin ang regalo niya kung hindi? Hindi nagtagal, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Nigel para tingnan kung kinuha niya ang evening gown. Salamat sa paghahanda ng damit na ito para sa akin, Nigel. That was really thoughtful of you, she uttered. It's no worries at all. Ito ang hapunan ng aking lola, kaya sana ay masiyahan ka rin dito. Isa pa, naghahanap ako ng lugar sa gusali sa tapat ng opisina mo. My new office will be placed there if everything goes as planned, he uttered. Agad na bumangon si Anastasia upang dumungaw sa labas ng kanyang bintana. May bagong gusali na kanina lang natapos. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo dahil mayaman ka, sagot niya sa mapaglarong tono. Okay, kita tayo sa hapunan bukas ng gabi. Hindi ako makapaghintay na makita kung gaano kakaganda sa iyong damit. Mukhang abala si Nigel sa ibang bagay. Okay, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho, kung gayon. Ayaw siyang abalahin ni Anastasia, at abala rin siya sa sarili niyang mga tungkulin. Samantala, lumabas si Nigel sa gusali sa tapat ng opisina ni Anastasia pagkatapos niyang tapusin ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch bago niya napagtanto na may isa pa siyang dapat gawin. Agad siyang nagmadaling pumunta sa pinaka-high-end na mall sa city center. Ito lamang ang mall na nagbebenta ng lahat ng mga internasyonal na tatak ng alahas, at gusto niyang pumili ng singsing na diamante na akma sa kanyang panlasa. Gagamitin niya ito para sa kanyang panukala. Dumating si Elliot sa Presgrave Group para sa trabaho noong umagang iyon. Nakatayo siya sa harap ng kanyang malaking bintana, nakasuot ng simpleng puting sando at straight-fitting na slacks. Angkop ang kanyang aura sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng isang kumpanya. Sa sandaling iyon, kumatok si Daniel sa pinto bago magalang na binati si Elliot. Inayos ko na ang inyong hapunan kasama ang presidente ng Benson Corporation, sabi ni Daniel. Okay, tumanggo si Elliot. Pagkatapos, ibinaba ni Daniel ang kanyang tingin saglit. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Elliot sa mata pagkatapos ng ginawa niya kay Hailey noong gabing iyon. Hindi man ito kusang ginawa ni Daniel, sumama pa rin ang pakiramdam niya kapag naiisip niya ang relasyon ni Hailey at Elliot. Napatingin si Elliot sa kanyang wristwatch. Balak niyang bumisita sa Bergwa Jewelry Atelier, ngunit wala na siyang oras na natitira dahil mayroon siyang kliyenteng makikilala sa loob ng 30 minuto. Kailan ko pa naisip ang babaeng ito? Dati puro trabaho lang ang iniisip ko. Sa ngayon, iniisip ko pa rin ang kanyang kaibig-ibig na anak. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam ng saya si Elliot na iniisip lamang kung paano niya ito makikita sa hapunan ng kanyang lola kinabukasan. Nang maglaon ng gabing iyon, masarap ang tulog ni Anastasia kasama si Jared sa kanyang mga bisig. Alam niyang masaya si Jared na kasama ang kanyang lolo, kaya naisip niya na si Francis ang makakasama niya kay Jared para sa isa pang gabi sa charity dinner niya kinabukasan. Ang charity dinner ay ginanap noong Biyernes sa isang 7-star hotel sa sentro ng lungsod. Maraming mahahalagang tao mula sa iba't ibang industriya ang naimbitahan, at marami sa kanila ang nakadama ng karangalan na makatanggap ng imbitasyon. Nang hapong iyon, abala pa rin si Anastasia sa paggawa ng kanyang mga draft sa opisina. Ipinaalam na niya sa kanyang ama na kakailanganin niya itong alagaan si Jared ng gabing iyon. Kakapasok pa lang niya sa trabaho nang magsimulang tumunog ang kanyang landline. Hello, kinuha niya ang tawag. Kailangan mo bang sunduin kita para sa dinner party? Ang malalim na boses ng isang lalaki ay nagmula sa kabilang dulo. Tinanggihan niya ito nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Hindi, salamat. Kabanata 118. May kotse ka ba? Tanong ni Elliot. Tatawag ako ng taxi, sagot niya. Ang mga kalsada ay sarado, kaya ang mga taxi ay hindi makapasok, paliwanag niya. Kumunot ang noo niya bago sumagot sa matigas na tono, ayos lang. Maglalakad lang ako papunta sa hotel. Wala pa akong nakitang babaeng kasing tigas ng ulo mo, sabi niya sa masungit na tono. Well, nakilala mo ako ngayon. Tatapusin ko na ang tawag. Busy ako. Tinapos niya ang tawag nang matapos ang kanyang pangungusap. Siya lang marahil ang naglakas loob na magsalita sa pangulo sa ganoong tono.
Kahit na ang mga nasa Presgrave Group ay hindi maglalakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong kawalang galang na paraan. Samantala, madilim ang mukha ng lalaki matapos ibaba ni Anastasia ang kanyang tawag. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa babaeng ito. Mahirap para sa akin na magkaroon ng kontrol sa kanya, ngunit mas lalo lang akong interesadong makamit ito. Parang hinahamon ko ang sarili ko na lupigin ang isang taong hindi kayang lupigin. Bumaba si Anastasia sa trabaho 30 minuto ang nakalipas, at iniuwi niya ang kanyang evening gown bago ilabas ang kanyang makeup pouch. Nagpasya siyang maglagay ng ilang pampaganda dahil matagal na niyang hindi ginagamit ang kanyang kakayahan. Kasabay nito, may iba ring naghahanda para sa hapunan. Habang iniisip ni Hailey ang pagmamaliit ni Harriet sa kanya, mas napuno ng sama ng loob si Hailey. Ito ang nagtulak kay Hailey na dumalo sa dinner party ngayong gabi. Hindi niya kayang pumunta na lang kay Elliot, kaya kailangan niyang magpanggap na kakapakitin niya lang sa event kahit papaano. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, nakaisip siya ng tamang plano. Sa 7:30 PM, magpapanggap siya na kailangan niyang makita si Elliot para sa isang emergency. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit siya napunta sa party ng hapunan. Pumili siya ng damit at naglagay ng pampaganda para sa gabi, kaya ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay maghintay. Papalubog pa lang ang araw nang maghanda si Anastasia na umalis sa kanyang bahay. May nag-doorbell sa kanya bago siya lumabas. Nabigla siya dahil wala siyang inaasahan sa oras na iyon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang bouquet ng rosas na tumatakip sa mukha ng isang lalaki. Sa susunod na segundo, inilayo ng lalaki ang mga rosas upang ipakita ang kanyang matingkad at makisig na ngiti. Anong ginagawa mo dito, Nigel? Gulat na tinitigan siya nito. Nandito ako para sunduin ka para sa dinner party, syempre. Hindi ko pwedeng hayaan ang magandang babae ko na pumunta sa party sakay ng taxi, di ba? Sagot niya. Paano mo nalaman na sasakay ako ng taxi? Binigyan siya ni Anastasia ng nakakalokong ngiti. Mahilig kang mag-ipon ng pera, kaya sa palagay ko hindi ka uupa ng pribadong sasakyan para sa gabi, hindi ba? Kilalang kilala siya ni Nigel. I guess makakatipid ako sa cab fees ko since he's here to pick me up, she thought. Bakit ka nagdala ng bulaklak? Bahagya pa siyang natigilan sa pagharap nito sa kanya ng mga rosas. Parang gusto kitang bigyan ng bulaklak tuwing nakikita-kita, sagot niya. Mr. Nigel. Tumakbo palabas si Jared nang marinig niya ang boses ni Nigel. Inabot ni Nigel ang mga bulaklak kay Jared. Eto, Jared. Dalhin mo itong mga bulaklak. Ihahatid ko ang mommy mo para sa isang dinner party ngayon. Masayang dinala ni Jared ang mga bulaklak pabalik sa bahay habang isinara ni Anastasia ang pinto at umalis kasama si Nigel. Habang nasa elevator sila, hindi maiwasan ni Nigel na sumulyap sa kanyang suot. Siya ay tumingin lalo na matikas sa kanyang kulay abong silk dress. Inilabas nito ang kanyang mga kurba at pinaganda ang kanyang figure, na ginawang napakaganda ng kanyang hitsura. Talagang bagay sa iyo, bulalas ni Nigel. Siya ang pumili sa lahat ng 3 damit, at pakiramdam niya ay pipiliin niya ang kulay abo na kulay abo. Mas 10,000 ang halaga ng damit na ito, di ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam ni Anastasia na nagsinungaling ang staff sa kanya kanina, at sigurado siya na iyon ang bilin ni Nigel. Hindi mahalaga ang presyo ng damit basta maganda ito sa iyo, sagot niya. Paglabas niya ng elevator, bigla niyang pinasok ang kamay niya sa kamay niya. Importanteng gabi ang gabing ito, kaya hindi tayo dapat malate. Hindi alam ni Anastasia kung ano ang gagawin matapos niyang hawakan ang kamay niya, kaya hinayaan na lang niya itong akayin siya palabas ng kanyang residential area. Nakaparada ang kanyang marangyang sports car sa entrance ng kanyang residential area, at pareho silang lumabas ng gusali na tila sila ay isang prinsipe at prinsesa na naghanda para sa isang party. Maraming dumaraan ang nakatingin sa direksyon nila habang naglalakad. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang itim na Rolls-Royce Phantom ang lumitaw mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakita ng lalaki sa loob ng itim na kotse ang lalaki at babae na naglalakad palabas habang magkahawak ang kamay. Binuksan ni Nigel ang pinto para kay Anastasia, at matikas siyang sumakay sa passenger seat. Pagkatapos, naglakad-lakad si Nigel sa harap ng kotse para makasakay sa driver's seat. Kabanata 119.
Inilipat ni Nigel ang tingin sa kalsada pagkasakay niya sa sasakyan. Sa sandaling iyon, natanong niya ang isang itim na kotse sa kanyang rearview mirror. Medyo malayo ang sasakyan, pero masasabi niyang kotse iyon ng pinsan niya. Natutuwa akong nakarating ako dito bago siya, naisip ni Nigel. Gusto kong masaksihan ni Elliot ang relasyon namin ni Anastasia para malaman niyang wala siyang pagkakataon. Ngayong gabi, gagamitin ko ang aking mga aksyon para ipakita kay Elliot na pag-aari ko si Anastasia. Tumilapon ang sports car sa kalsada habang ang lalaki sa itim na kotse ay nanlilisik sa malayo na may madilim na tingin sa kanyang mga mata. Walang makapagsabi kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ramdam ni Elliot ang matinding galit na namumuo sa kanya habang iniisip niya kung paano siya tinanggihan ng babae ng ganoon katatag. Ito pala ay dahil may sinabi na siyang iba na sunduin siya, naisip niya. Hindi napansin ni Anastasia na may lumapit sa kanya para sunduin siya dahil ginulo siya ng ibang mga iniisip sa kanyang isipan. Pupunta ba si Hailey doon? Kung pupunta siya doon, sa palagay ko ay hindi ako magtatagal. Dahil may bagay sina Elliot at Hailey noon, baka mas gusto ni Old Madam Presgrave si Hailey na maging asawa ni Elliot. Hindi niya alam kung bakit niya pinuproblema ang sarili sa lahat ng walang kabuluhang kaisipang ito. Habang sila ay papunta sa hapunan, sinabi ni Nigel sa kanya ang kanyang mga ideya tungkol sa disenyo ng kanyang opisina, at nakuha niya ang ilan sa kanyang mga opinyon. Nang marinig niya iyon ay mahigit 50,000 ang halaga ni Nigel. Naumupo ng kanyang opisina bawat buwan, hindi siya makapagsalita. Ayaw ko sa mga mayayaman. Maaari mo bang subukang mag-ipon ng ilan sa pera ng iyong ama? Tanong niya sa tonong nag-aalala. Agad naman siyang humagalpak ng tawa. Malaki lang ang ginagastos ko dahil alam kong may kakayahan akong bawiin ito. Huwag kang mag-alala sa akin, Anastasia. Hindi ko kayang kumita ang iyong isang buwan na halaga ng upa sa isang taon, sagot niya. Pagkatapos, naisip niya ang tungkol sa 1,000,000 na napanalunan niya. Medyo hindi pa rin siya mapalagay sa pagkuha ng pera. Maaari mo akong tanungin palagi kung kailangan mo ng pera, sabi ni Nigel sa kanya sa isang taos-pusong tono. Hindi ko kailangan ng pera. I have enough to spend on myself, nakangiting sagot niya. Maaari niyang palaging ayusin ang kanyang pamumuhay upang umangkop sa kanyang buwanang kita. Sa wakas, nakarating na sila sa hotel para sa charity dinner. Ang hotel ay pag-aari ng Mansons, at ito ay mukhang lubhang maluho at eksklusibo. Noon naunawaan ni Anastasia kung gaano kayaman si Nigel. Pagbaba niya ng sasakyan, nabangga niya ang katulong ng kanyang ama. Hinihiling ka ng iyong ama na batiin ang mga bisita, young Master Nigel. Sabi ng katulong. Okay, kakamustahin ko sila. Maaari mo bang dalhin ang babaeng ito sa bulwagan? Tanong ni Nigel sa katulong. Oo naman. Please follow me, miss, sagot ng katulong. Pupunta ako sa iyo saglit, Anastasia. Umakyat ka muna para kumain, sabi ni Nigel. Okay, tumanggo siya. Makalipas ang mga 10 minuto, isang matangkad at payat na lalaki ang pumasok sa hotel na may kumpiyansa at eleganteng hakbang. Siya ay tumingin lalo na kagalang-galang sa kanyang formal na itim na suit. Nandito ka, young Master Elliot. Please pumasok ka. Nagjog ang manager ng hotel para batiin siya. Ituloy mo ang iyong mga tungkulin. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kinawayan ni Elliot ang manager bago siya naglakad papunta sa elevator. Mukhang kasya ang bulwagan ng halos 500 katao. Talagang nalantad ako sa isang buong bagong mundo ngayon, naisip ni Anastasia. Mayroong mga tao mula sa lahat ng uri ng industriya. Siguradong makapangyarihan ang Presgrave family. Hawak ni Anastasia ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay. Medyo nakaramdam siya ng kilig sa sarili dahil hindi siya tumutugma sa mga pamantayan ng iba pang mga bisita doon, at kanina pa siya nakatingin sa paligid niya nang muntik na niyang mabangga ang isang tao sa likod niya. Umiyak siya bago tumalikod at tumangala. Anong ginagawa niya dito? Ang taong nabangga niya ay si Elliot. Paumanhin. Tinapunan niya ito ng malamig na tingin. I'm sorry, mabilis niyang sabi. Naramdaman niya ang isang nagyayelong aura na nagmumula sa kanya habang lumalagpas ito sa kanya, at nakagat niya ang kanyang labi habang iniisip, what's up with him tonight? Sinusubukan ba niyang umarte na parang hindi niya ako kilala? Ayos lang.
Hindi ko na kailangang magpanggap na malapit sa kanya ngayon. I don't want any unnecessary troubles. Sa sandaling iyon, ang dalawang babae ay nagpakawalan ng malakas na sigaw mula sa kanyang tabi. Hoy, si Young Master Elliot iyon. Ang gwapo niya, sabi ng isa. Alam ko naman diba, siya ang ideal type ng bawat babae, kung tutuusin, sabi ng isa pang babae. Natarantang kumurap si Anastasia. Ganoon ba kaakit-akit si Elliot? Ang ideal type ng lahat, ha? Hindi nila alam na si Elliot ay talagang binubuo ng yelo. Nagsisimula ng magutom si Anastasia, kaya lumapit siya para tulungan ang sarili sa ilan sa mga buffet dish. Lahat ng pagkain ay mukhang masarap, at napuno ni Anastasia ang kanyang plato ng isang bungkos ng kanyang mga paboritong pagkain habang patuloy niyang iniisip ang tungkol sa party. Sigurado akong magiging abala si Old Madam Presgrave ngayong gabi dahil marami siyang bisitang sasalubungin. Kailangan ko siyang makita bago ako umalis. Kabanata 120. Kaya, hanggang sa makilala ko si Old Madam Presgrave, I take my time to eat up all food here. I can spend as much time as I want since si Dad ang nag-aalaga kay Jared, naisip ni Anastasia. May isa pang sports car sa labas ng hotel. Ito ang sakay ni Hailey papunta sa event. Nagsikap siya sa kanyang damit, at nakaisip siya ng magandang ideya kung ano ang gagawin. Tumakbo si She sa main lobby. May checkpoint kung saan susuriin ng mga tauhan ang mga bisita. Mga invitation card sa pasukan, ngunit walang tigil na pumasok si Hailey. Isang babaeng security guard ang nagmamadaling humakbang na may ngiti. Pakipakita sa akin ang iyong invitation card, miss. Salamat. Agad namang nagtaas ng kilay si Hailey bago nagsalita sa mayabang na tono. Kailangan ko ba ng imbitasyon? Walang sinabi sa akin ang boyfriend ko tungkol dyan. Sino ang boyfriend mo? Tanong ng security. Si Elliot ng boyfriend ko, ang young master ng Presgrave family, sagot niya sa matatag at malakas na tono. Biglang nagmadaling lumapit ang manager ng hotel na nakatayo sa tabi ng security guard. Hello, miss. Ako ang manager ng hotel. Ikaw ba ang kasintahan ni President Presgrave? Oo, Hailey ang pangalan ko. Hindi ba nangyayari ang dinner party ni Old Madam Presgrave ngayong gabi? Pasensya na po, hindi ko alam na kailangan ko ng anumang mga invitation card. Papasukin mo na lang kaya ako. Sambit niya sa inosenteng tono. Sa sandaling iyon, si Daniel, na nakipagkasundo na kay Hailey, ay nagpakita ng pag-aalala habang nagmamadaling lumapit kay Elliot, na nakikipag-chat sa ilang mga nakatatanda. Narito si Miss Seymour, President Presgrave. Pinahinto siya sa main lobby. Pinagdikit ni Elliot ang kanyang mga kilay habang hawak ang kanyang baso ng alak. Anong ginagawa niya dito? Sinabi mo bang pumunta siya? Oo, binanggit ko ang party nang ihatid ko ang ilan sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanya kahapon, si President Presgrave. May nasabi ba akong mali? Sagot ni Daniel. Hindi masabi ni Elliot na hindi niyaya ng kanyang lola si Hailey. Gayunpaman, dahil dinala na ni Daniel ang party, walang choice si Elliot kundi dalhin si Hailey. Gusto kong bumaba ka at dalhin mo siya, utos ni Elliot. Mabilis na nagpakita si Daniel ng naguguluhan na ekspresyon. Paumanhin, Pangulong Presgrave. Binigyan lang siya ni Elliot ng isang side eye nang hindi nagsasalita. Si Daniel ay maaaring masyadong busy sa oras na ito, kaya walang pagpipilian si Elliot kundi hilingin kay Hailey na lumapit. Nagmamadaling pumunta si Daniel sa main lobby bago lumapit sa manager ng hotel na kanina pa kausap ni Hailey. Excuse me, si Miss Seymour ay isa sa mga VIP na bisita ni President Presgrave. Ito ay isang pagkakamali sa pagtatapos ng kumpanya na miss namin ang kanyang invitation card. Alam ng manager ng hotel na si Daniel ang assistant ni Elliot, kaya mabilis na nilinggan ng manager ng hotel si Hailey na may apologetic look sa kanyang mukha. I'm sorry sa pagkakamali, Miss Seymour. Please pumasok ka. Nagmalaki ang ekspresyon ni Hailey habang tinatitigan ang babaeng security guard ng masamang tingin. Ganito ba kayo gumagawa ng trabaho nyo? Talagang sinira mo ang mood ko. Pagkatapos, pinayagan niya si Daniel na ihatid siya sa elevator. Naramdaman ni Daniel ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo nang makarating sila doon. Gustong-gusto ito ni Hailey kapag binigyan siya ng mga tao ng espesyal na pagtrato, kaya binigyan niya si Daniel ng isang nasisiyahang tingin. Iyon ay medyo maganda. Walang masyadong sinabi si Elliot, di ba?
Medyo nabigla si Pangulong Presgrave, ngunit hindi siya gaanong sinabi, sagot ni Daniel. Si Hailey ay nagpakawala ng panunuya habang iniisip niya, ito ay tulad ng inaasahan ko. Si Old Madam Presgrave, hindi si Elliot, ang ayaw akong imbitahan. Pagkatapos ng kaganapang ito, nagkaroon si Hailey ng pagkapuot kay Harriet dahil nasaktan siya sa mga aksyon ni Harriet. Pupunta si Anastasia ngayong gabi, kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya kung gaano ako kasweet kay Elliot. Gayun din, mula ngayong gabi, gusto kong malaman ng lahat na ako ang kasintahan ni Elliot. I bet maasar niyan ang matandang babae. Dinala ni Daniel si Hailey kay Elliot. Marami sa mga panauhin doon ay napakayayamang tao na may matataas na katayuan, ngunit tila namumukod tangi pa rin si Elliot sa karamihan. Para bang props at backdrops lang ang mga tao sa paligid niya na nagsisilbing pag-anda ng presensya niya. Masyadong malakas ang kanyang aura para maaga ng iba ang kanyang spotlight, halos parang sinundan siya ng liwanag saan man siya magpunta. Naramdaman ni Hailey ang kanyang sarili na nababaliw habang nakatitig sa kanya ng may pananabik. Hinangaan niya ito, at nais niyang makuha niya ang lahat sa kanyang sarili. I'm sorry, Elliot, dapat ba akong manatili sa bahay sa halip? Tumingin siya sa kanya na may inosente at naguguluhan na tingin sa mukha. Napangiti siya sa labi. Na-miss ng HR department ang invitation card mo, ayos lang. Ang lola ko ang nag-host nitong charity dinner, kaya dapat mag-enjoy ka na lang ngayong gabi.